morning everyone. Welcome to Global Nurse TV. Yun. Welcome to Global Nurse TV. Right. Magandang umaga at magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa Global Nurse TV. Ang bisita po natin ngayon ay graduate po siya ng De La Salle College of Nursing. Naging estudyante ko rin siya. At ngayon ay siya na siyang ICU nurse sa Connecticut. Walang iba kundi si Sir Dino Gamad. Sir, kamusta po kayo? Hi, good evening. Mabuti naman po. Ayun, at Sir, Hmm, ilang years ka na ba dito sa US? US, over 5 years, sir. 5 years na. Okay, Mhm. so tingin ko marami ka nang ma-share, lalo na yung mga coping mechanism ng mga nurses. Alright, so pero bago yan, Sir Dino, Mhm. pwede ba sir nating start muna yung nursing journey mo sa Philippines? I graduated nursing sa La Salle pa, like Sir Logro said, back in 2008. And then, nag-experience ako sa atin, sa probinsya ng Batangas, sa Mary Mediatric. Shout out sa mga naging kasama ko diyan. Tapos, nag-holistic dialysis center din ako sa Rosario. For, I think, tig 2 taon yata yun ako doon. 2 taon sa Rosario, 2 taon sa Lipa. Sa Lipa, sa Mediatrix, ako ay I think Med-Surg, halo-halo. Kasi malaking ospital ng Mediatrix, iba-iba. Nasubukan ko, konting ED, konting-konti lang. Tapos, karamihan ward sa Mediatrix. Tapos, sa Rosario, dialysis. Chronic center, hindi acute. Wow, halos lahat siya inikot mo ah. Pero paano ka napunta sa ECU? Pagbagsak ko dito sa Amerika, una kong naging trabaho, dialysis uli. Nag-ano ko, acute dialysis. Mhm. Nagkaanak ako, kailangan ko mag-nights. Walang nights sa dialysis. So, nag-ICU ako. Yun talaga ang buong katotohanan kung bakit ako nag-ICU. For my Okay. family. Mhm. So, tiningnan ko parang napakalayo ng experience mo from dialysis nurse, ward Mhm. nurse, tapos naging ICU ka. Mhm. Pero bago natin tumbukin yan, ano ba Mhm. mga naging requirements mo para nakarating ka sa US? Yung ano naman, NCLEX, walang kamatayan. Of course, ano? Yan ang NCLEX sa tunay, 2 beses ko tinira yan. Una, hindi ako pinala. Ang pagkakamali ko noon, mali yung approach ko ng pagre-review. Yan palang NCLEX na yan, napakasimple lang naman pala yan. Kailangan mo lang pasukin yung review program na online. Inulit ko lang yun, 2 ulit. Tapos kinuha ko ulit sa Okay. NCLEX, yun, pinalad na tayo. Nakapasa na. Yun. So, 5 years ka na dyan. Yes, sir. Alright. So, may tanong ko lang, pare. Hindi ka ba nahirapan sa first day mo sa hospital or first year mo sa hospital as naging ICU nurse? Dahil malayo sa experience mo yung ICU eh. Mahirap. Malaking adjustment. Kasi galing akong Mhm. dialysis, cute, procedural. Pagkatapos sa isang pasyente, lipat na agad. Ngayon, sa ICU, bedside yun. Talagang head-to-toe assessment, lahat, todo. Manapakalaki. Nahirapan, mahirap. Pero, nandiyan naman lagi yung mga kasama mo sa opisina o sa unit. Tuturuan ka naman ng mga yan. Just be, maganda dapat receptive ka sa pagtuturo. Mhm. So, Saka isa yan sa mga... Mhm. pag kinokorek ka ng mga kasama mo, yung mga senior mo, o makinig ka. Ngayon lang naman yun eh. So, paano yung training Ang as training ko, as 3 ICU buwan nurse? sa ICU. Nag-orientation ako ng 3 buwan. Meron yung parang sa Infor, merong mag-re-review ka sa computer, may mga babasahin kang mga lecture, mga modules, tapos tuturuan ka ng pagiging ICU nurse sa bedside na. Meron kang preceptor. Yung senior staff doon, tuturuan ka for 3 months. Tapos yun, tsaka ka bibitawan ng ikaw na lang. Okay, so yung adjustment medyo mahirap o hindi para sa Nahirapan ako dahil siyempre ano naman yun dialysis. Pagkatapos ibang-iba. Sa dialysis naman walang vent.
walang Mhm. titration, walang walang masyadong gamot. Focus mo lang doon, treatment. Kabit pasyente, make sure stable yung treatment, bunot, o lipat, sunod. Tsaka, may on-call. Dito sa ICU, wala. Yun lang maganda sa ICU, walang on-call. 12-hour shift, tapos. Tapos sa ICU din, ano ba? Critically ill talaga ang pasyente. Mhm. Sobrang may sakit na ang pasyente. Kumbaga, ah, ikaw na yung nasa gitna eh. Sila ba yung uuwi? Or si Jesus? Kumbaga, na ikaw yung nandun. Oo. So ano yung mga, kumbaga, yung experience mo talaga na hindi mo makakalimutan as a ICU nurse? Experience ko na Yung mga, hindi. yung mga senaryo na kakaiba. Mm, yung mga ATOHer, yung mga nagdi-detox sa alcohol. Mhm. Wala namang, nung nag-nursing ako sa Pilipinas, na-float din naman ako sa ICU doon dati. Wala naman ako, madalas naman sa atin, mga kaso lang, pneumonia, stroke. Dito, first time ko naka-handle ng patient na nag-ATOH withdrawal. Hirap pala nun. Kasi, Mhm. siyempre, observe mo yung withdrawal symptoms, ma-manage mo yung patient. Doon lang ako naka-manage ng gano'n na, Diyos ko, ganito pala daw. Kasi iba yung assessment protocol, iba yung mga gamot na Mhm. bigay mo. So eventually, natutunan ko rin naman yun after 3 years. 3 years na ngayon ako sa ICU eh. I'm not gonna Tagal-tagal dive na into rin. the specifics of how to treat a patient with ETH withdrawal. Pero yun, madalas yun yung unang nakaano sa akin, shit, ganito pala to. So ano pala Sir Dino, ilang anong ratio nyo dyan? Ilang patient Ratio, ang, ha? 1:2. 1:2. Yeah. One nurse, syempre, hindi naman two nurse, one patient. Kailan nangyari yun? Never nangyari yun. So yung pinakamalaki, pinakadami, dalawa lang talaga sa ICU mo. Dalawa. Dalawa lang. Yun ang standard. Yun dapat. Yun dapat ang sundin. Okay. So ilang kayong nurse sa buong shift nyo? Sa ospital ko, sa unit ko, Mhm. limang nurse. So, pwede kaming kumuha ng 10 pasyente at a time. Okay. So hanggang dalawa lang pala. E paano pag binigyan ka ng isa pa? May reklamo ba ang nurse? Eh di, gagawa na ng paraan. So, mayroong mga punto na dumadating na ganun, pero we'll do it safely. So, pag ganun, halimbawa, magti-triple ka, ang tinatawag. So, Mhm. i-adjust ang assignment mo. Gagawin sa yung hindi super critically ill. Kumbaga, doon sa 10 yon, yung pinaka-tatlong stable kung magtatatlo ka. Pero hindi ideal yon. Hindi ko sinasabing dapat gawin yun ha. Pero kung no choice ka, yung pinaka-tatlong stable sa ICU. Okay. So hindi ka naman nagiging charge nurse pa. Nagcha-charge na rin ngayon. Yun, isa pa uling challenge yun. Mahirap yun. Ang laki. Paano ba yung pagkakaiba ng charge nurse ka at bilang isang staff Staff. nurse? Ay, Oo. hindi. Anong Sa pinagkaiba? salitang charge, you're in Ah, charge. Lagi ikaw ang tatanungin. Hindi lang staff ang nagtatanong sa'yo. Pati doktor, ADN, lahat. Ikaw ang tatanungin. Basically, yung movement ng pasyente, ikaw ang responsibilidad. Sinong papasok at lalabas ng ICU. And you have to ah. coordinate. Madami kang i-coordinate doon. Kasi Mhm. dalawang unit sa hospital ko, may CCU. Kakausapin mo yung mga yun, kakausapin mo yung doktor, sinong pwede nating i-downgrade, sinong pwede nating kunin. Yun. Pag sinasabi mong i-downgrade, yung mag-step down? Wala kaming step down eh. Pinaplano Okay. pa lang sa hospital namin, pero diretsong work yun. Sinong pwedeng i-downgrade. Okay. So, sa ward agad siya. O, i-assess mo yung pasyente. Ah, O ito si bed 1, parang okay na to. Base sa assessment natin, i-counter check mo doon sa mga kasama mo. Kaya mm. importante sa pag-nursing, ito'y para itong basketball eh. Team Mhm. sport yan, hindi ikaw nag-iisa. Dapat lagi you have to play well with others. Mas magaling lagi ang 5 sets of eyes kaysa sa iisa. Baka meron kang ma-miss, meron kang hindi magaling yung madami kang tinatanong. Yeah. Basta pag hindi alam, tanong lang, ano. Tanong. Magtanong ka, Okay walang lang. maling magtanong.
Yeah, agree ako dyan. Kasi madalas ako nagtatanong talaga pag Tanong ng tanong. hindi ko kabisado, talagang tinatanong ko eh. Tama. Yeah. So, bawat patient ba, iba-iba yung coping mechanism mo? Oo, kailangan madami kang baon na mechanism in general sa pagiging nurse. Kasi kung tutuusin mo, ang nature ng trabaho natin, ang lagi mo makakasalamuhang mga tao, regardless kung critical care ka, ICU, dialysis, ward, kahit saan Mm. ka, lahat ng makakasalimuha mo ay it's the worst day of their lives. Lahat, kay namang stress ang sasambutin mo. Kasi ikaw yung nurse ikaw ang sasabihan. Lagi ikaw ang Mm, first mm, point of contact Ikaw ang kasabihan, papasa mo sa doktor. Ikaw lagi nasa bedside. Ibig sabihin noon, kung ikaw mismo, isang tao, ay hindi ka okay, paano mo tutulungan yung taong may kailangan? So, importante, you have to manage stress very well so you can help others. Paano mo matutulungan yung pasyente mo kung sarili mo, mas mukha ka pang may sakit doon sa pasyente. Di ba? tama, tama. So, kailangan talaga ready ka sa nurse, ano? Ready. Mm-mm. So, sinasabi mo bang hindi basta-basta magiging nurse? Hindi basta-basta maging nurse kahit saan. Pilipinas, Abu Dhabi, UK, Australia, Amerika, hindi basta-basta maging nurse. Kasi nga, yung sinasabi ko, yung nature ng trabaho natin, sambut lahat natin ng hirap at saka stress ng isang tao. Yun di ka. Wala naman napasok ng ospital. Yay! Punta tayo sa ospital. Wala nagbabakasyon sa ospital. Lahat ng mga kausap mo, masama ang lasa. Nagsusuka, nagtatae, masakit ng ulo, na-stroke. Di ba? Mm, agree ako dyan. Pero, ano bang sekreto mo? Bakit kinakaya mo ang mga stress dyan? Lalo sa ICU. So, bilang isang nurse o bilang isang tao, nag-ipon ako ng madaming coping skills. Yun ang importante rin Bago ka pumunta sa bansa, kahit sa bansa mo gusto pumunta, kailangan madami ka. Bukod sa skills na as a nurse, magbaon ka nun, syempre hindi pwedeng mawala yun. Importante din na madami kang baong coping mechanism dito bilang sa sarili mo. Gaya ko, for example, nung ako'y nasa Pilipinas, wala akong masyadong alam na coping mechanism. Sa tunay lang. Pero nakarating ako dito, nakadiscover ako ng mga ilan-ilan. Gaya ng photography, cope. Isa dyan, photography. Mm. Nag-ano ako, running, exercise, proper diet. Yung diet, medyo mahirap pa Inaaral ko pa rin yun. Most recently, pinasok ko Aha. rin yung, kung familiar kayo, nagbi-video games na uli ako. Pinasok ko uli yun, yung sim racing. Okay. It's up to Mm-mm. you. Ang sinasabi ko lang dito, bago ka dumating doon sa gusto mong datnan, kung saan man, kailangan aralin mo rin yun kung paano ka magko-cope sa skill. Kasi napakadaming stress dito. Hindi lang yung trabaho. Kasi bagong mundo na yung dadatnan mo Buong deep, hindi na Pilipinas yun. Iba, let's say 27 years ka nabuhay or anumang ilang taong ka nabuhay sa Pilipinas. Rookie ka uli kung sa basketball. Mm. Pagdating mo ng Amerika, rookie ka uli sa lahat ng larangan. So, importante yung madami kang baon na skills. Yun, agree ako dyan. At hindi ka ba nahihirapan sa mga kasama mo? Kasi Amerika ito iba-ibang mga lahi natin, iba-ibang mga kasama mo sa trabaho. Hindi ka ba nahihirapan sa kanila? Ako personally, hindi. Kung nahirapan man konti sa language barrier, kasi English. Mhm. Pero wala naman. Hindi naman ako masyado nahirapan na gano'n. Pagdating sa mga attitude nila, Hindi kayang-kaya rin. naman. Kaya ko naman Okay. sakyan. Mm. So, Magaling naman tayo makisama. yun. Talagang ramdam ko yung ano mo Talagang punong-puno ka ng coping mechanism. No, importante yun. Kailangan madami kang baon na gayon. Oo. So, ang duty mo, night, nabanggit mo kanina, night shift Nights ka. lang ako, sir. Ganun dito Ano sa yan, Amerika. three nights? 3 nights, 3/12s? 3/12, 36. 3 araw lang ako napasok sa isang linggo. Oh, okay. Hmm. Tapos, relax-relax na, no? Hindi, sir. Oh, hindi Walang pa. relax Hindi pa dito. relax-relax. Kaya Dahil ko may baby ginawa ka. yon para makater ko yung needs ng family ko. Kasi ako, 3 araw ko Okay. papasok.
Ang Aha. misis ko, full-time din. PT ang misis ko eh. Mm, Hindi kami nagde-daycare. okay. Mhm. So, So, salitan kayo. salitan. So, wala kang pahinga. Pag nasa bahay ka, nag-aalaga ka ng bata. Kahit na antok na, ano? Mm. Ay, kaya kailangan mo, ako, busy dito, busy. Pero Sobrang busy. fruitful naman, kahit busy. May kapalit lagi yan. Ah, okay. So, 5 years ka na eh. Di marami ka lang naikot ng mga states. Hindi, sir. Hindi rin. Dito ako sa Connecticut. Ah, hindi, namasyal, madami. Napasyal, Pero, oo, ano? pero sa trabaho, Connecticut lang, sir. Tikat lang. Okay. Alam ko malaking city yan eh. Malaking state yan eh. Hindi, sir, maliit lang. Malit Maliit lang lang din. kami. Ang Connecticut ay 2 hours, ako ang area ko 2 hours from New York. Maliit lang. Maliit lang ang Connecticut, sir. Hmm. Dulo to dulo, mga 2 oras, 2 at kalahati. Kaya mong baybayin ng buong Connecticut. Yung padayhag na Wow. gayan sa mapa, Aha. 2 at kalahati, dulo to dulo. Kamusta naman ang snow dyan? Snow, sa area ko hindi masyadong masama. Kasi shoreline ako eh, malapit ako sa tubig. Oo, sumainit. Mainit in comparison dun sa sa gitna ng state namin. Pero pag nagwi-winter, di nag-i-snow ng mga 1 to 2 inches tapos weather Mababa eh lang. ma hindi to masama. Pwede Hmm. na. Higa. Paano naman pag summer? Gagaya ngayon. Hindi garne mabanas. Parang Pilipinas. Alam Pilipinas, ano? Parang Pilipinas. Ngayon yung mga nag-90, 80 ang weather. Oh, Fahrenheit. baba pa rin. Dito umabot ng 98 eh. 95 kanina. Parang Nasaan ganun. kaga sir? Washington o Oh, Maryland. Maryland? Dito East sa Coast? may... East Coast yan na. Dito rin sa East Coast din. O yeah, Katabi ng bisitahin mo ako isang Washington. araw sir. Oh, Dito. sige. Kita tayo dyan. So, anong masasabi mo pa sa mga gustong pumunta dyan? Pumunta sa area mo na ICU. Baka meron kang gustong i-advise sa mga... Yung mga nurses na gaya ko, OR nurse ako, Mm. tapos pupunta ko ng ICU. Yun ba Mm. advisable na okay lang makalipat ng Oo. ICU? Okay Kaya lang ko. naman. Dialysis, ICU. Hindi man lang ako nag-ward. Di ako nag-med-surg. Diretso. Yan Okay. naman, ite-train ka naman eh. Just be receptive. Pag may tinuturo, makinig. Pag hindi alam, itanong. Ayun. Dahil Tama, meron tama. orientation eh, tsaka hindi ka na naman bagong nurse, bagong-bagong hindi ka na naman new grad. Meron nga new Mhm. grad, nag-ICU eh. Oo nga, no? Di ba? Yun So, lang pa. Aha. Pag may tinuturo, namnamin mo. Pag may sinasabi, tsaka magsulat, importante yun. Yun ang pagsisisi ko noon eh, nung college, di ako nagsusulat ngayon. Oh. Malaking bagay pala Dapat yun. nagsusulat ka na. So, iba-iba talaga, no? Iba-iba ang experience natin eh. Mhm. Kasi sa area ko, iba din. Sa'yo, iba din. So, kung yung duty mo ay 312s, Mhm. kami naman ay meron ding 312s sa Mhm. OR. Tapos Mas gusto meron ko ding, yun kaysa okay. 410 Kasi o mas kaya maraming 5-8. time para sa pamilya, no? Mhm. Yeah. More time for yourself. Oo, tama, tama. Kailangan So mo rin maganda yung alagaan narinig ko sa'yo. Kailangan maraming baon, na lalo coping na yung mga mechanism. para ma-divert, yung stress sa trabaho. Yeah, kasi hindi na uubos ang stress. Hindi Habang na nagaling maubusan, no? ka, nadadagdagan ng stress. Lalo Mm. na magiging charge-charge ka na. Mm. So, panibagong ano na naman, adjustment. Challenges ulit yan. Challenges Oo. ulit yan. Okay. So, Pahirap yung ng mga pahirap. Dapat ikipagaling ka rin ng pagaling. pagaling ngayon. O nga pala, may tanong ko lang yung sa mga medication. Paano pa nagbibigay ng mga medication? Yung ba yung mga regulated talaga yan, di ba? Oo, lalo na yung mga controlled Mm. substances. Aha. Mm. So, paano yun? Meron kayong tinatawag na fixes, ganyan? No, fixes. Pag magpe-fixes ka, controlled substances, Mm. bibilangin mo muna yon bago mo pull Mm. out. Parang bine-verify ni fixes eh. Bago mo Ah, bunutin, let's say morphine, controlled substance. Pag pinanchin mo yan sa pasyente mo, mag-open yung fixes, tatanungin ka ni fixes, ilan ang nakikita mo diyan?
bibilangin mo, syempre, bibilangin mo, pak, 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 10. Punch in mo 10. Pag tama yon, o sasabihin sa ni Pixes, sige, kumuha ka ng isa. Pag yun na hindi nagtutugma, mag-a-alert agad yun, magwa-warning yun. Hindi ka nun Mhm. nahayaan. Yun, isang example. That goes for all controlled substances, lahat yan. Mhm. Ayan. So ano yung mga madalas na binibigay mo na gamot dyan sa area mo? Sedation, blood pressure control, pressors, Aha. Levophed, Neo, Prop, Fentanyl, Mhm. Presidex. So Ayun. parang ka nagbabalance nun sa ICU. Hindi pwedeng, kailangan komportable sila sa vent. Hindi mo naman pwedeng i-oversedate, baka naman tumigil lang bumagsak ang blood pressure. So it's like a balancing act. Kailan talaga monitoring ano? Mhm. And then you give medications based on the parameters. Kasi meron ka naman target parameters lagi eh. Mhm. Halimbawa, titrate to this blood pressure o kaya to your RAS score. Ayun. At Mhm. ang tawag dito, pwede ba bumisita ang pamilya dyan sa loob? May mga limitation ba kayo? Yung ilan ang bantay, ganyan. Pwede. Sa ICU? Oo. Yeah, pwede. Merong oras ng Sitting visiting hour. hours. 10 to 8 sa amin. Tapos, pag nandun ka sa visiting profile ng demographic profile ng pasyente, kung i-verify muna namin kung Mhm. nandun ka sa listahan na yon, pag nandun ka, pwede ka. Pero merong pasyente na ayaw kong makita to, so hindi ka makakapasok. Okay. Parang So, merong depende. listahan. May listahan din sila. Mm-mm. May Yung mga pwede naging kaso pumunta. ba kayo, Sir Dino, na limbawa, yung kaso, limbawa, na baril, na hindi pwedeng, ano, may mga ganun ba na experience dyan sa'yo? Yung Baril. identification dapat itatago or what? Nakarinig pero hindi ako Hindi nag-handle. mo pa So, hindi na-experience. ako well-versed doon sa experience niya. Parang may lockdown, parang ganun na nangyayari. Oo. Hindi basta pwede mag-divulge ng information. So, parang Ah, pa-close yung case na yun. okay. So, hindi pwede basta-basta bumisita yung kahit sino. Kailangan Mhm. alam For ng safety reasons. anything. Kasi baka Ah, yung bumaril ang bumisita. mhm. Pagbabariling kayo lahat nun, hindi yari. Ayun, Sir Dino, ano? Hmm. Medyo marami na ako nagtanong sa'yo. Baka meron ka pang gustong i-shout out sa mga kaibigan mo sa Pilipinas o dito sa States. Baka na-miss ka na nila, batiin mo naman sila. Most of my colleagues na nakasama ko sa Pilipinas ay nasa UK. So shout out to my colleagues sa UK. Hope you guys are doing well over there. And yeah, hope to see you guys soon. Of Again, course, yung mga visited CI them my. mo. Ha? Yung mga CI mo, huwag mo kalimutan. Baka Yeah. magalit sila sa'yo. Salamat po sa inyo, Sir Logro. Hindi man ako Yeah, salamat makakapag dito din. kung di din dahil sa inyo. Hello? Ah, alright, so wala ka nang babatiin ha? Okay na. Wala ka nang Mm-hmm. shout Shout out. out to my wife, of course. Of I love you. course. Yun. Alright, Sir Dino, maraming salamat sa oras mo ha. At kahit busy-busy ka, napagbigyan mo din ng Global Nurse TV natin. At Just yun lang. Magbaon kayo yeah, ng maraming coping skills pagdating dito. It's gonna be tough, but it's gonna be worth it. okay. So narinig niya na mga kapatid ha, kailangan yung coping mechanism natin talagang mataas. Kailangan may baon tayo talaga kahit saan tayo Yeah, learn how pumunta. to take care of yourself. Importante Yeah. yan. Kasi dapat matatag ka. So sa madalang salita, hindi basta-basta magiging isang nurse. Di ba, Sir Dino? Regardless Ano? saan. Saan ka mapunta? Kailangan Hirap maging nurse pero kaya matatag. niya. Take care of Alright. yourself and take care of others. Alright, Sir Dino. Maraming salamat, sir. Salud sa'yo. Ayun.